Sagittarius, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung energies na parating sa inyo ngayong new moon in Cancer na mangyayari sa July 6, 2024, 6:57 ng umaga, Philippine time. Ayan. So, if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. Ayan. So, alam naman natin na ang new moon is about new beginnings, new opportunities, new inspiration. So, ito na yung pagkakataon ninyo na makapagsimula ng bago sa buhay ninyo. And of course, this is also one of the best times to manifest. Kumbaga parang reset kasi ito, no? I-reset mo yung mga gusto mong ma-achieve for a certain period of time. And for this month, maaring you will set your goals, okay? So, itong reading na to, maaring makaresonate dito yung mga Sagittarius na Sun or Sagittarius Moon, but mas mag-resonate dito yung Sagittarius na rising sign, okay? Kasi ganun sa astrology. But of course, meron din man tayong mga tarot readings. So, pwede rin mag-resonate sa lahat yan na Sagittarius as long as you have Sagittarius placements. Okay, so for you, Sag, itong new moon is going to happen in your 8th house. Okay, so which is about investments. So doon sa side ng kaperahan, there is a possibility na meron ka mga bagong sisimulan na ventures, business ventures, investments, kukuha ka ng insurance, or mag-open ka ng bank account, or start your own online business, no? Maari kasing with Venus here, I think marami ka ngayong mga ideas kung paano mo mas mapapaunlad ang iyong kabuhayan sa pamamagitan ng pag-i-invest. Okay? So some of you naman, if you are in a relationship, I feel like you will be more intimate with your person. So kumbaga, mas marami kayong time together with your person na, alam niyo na yun, mas marami kayong time na to spend with each other physically, like physical contacts, ganyan. This might also heighten your sexual relationships, no, with someone. Kumbaga mas lalakas ang inyong, kumbaga mas intense yung feelings ninyo with this person. Okay? And then, meron tong positive aspects sa Mars and Saturn, which is in your 6th house and the 4th house. 6th house is about your daily routine, your work, your health. So, yung iba sa inyo, aring meron kayong aasikasuhin related sa inyong kalusugan. Specifically, sa inyong reproductive health, no? Down there, sa inyong, alam nyo na. So, maaring yung iba sa inyo, papa-pap smear or magpapa-check sa urologist or someone who is expert in there, no? Dahil, syempre, importante yung tinatawag na reproductive health care. Okay? And then, some of you rin, maaring yung mga day-to-day na task na ginagawa nyo or routines ninyo, pwedeng meron kayong babaguhin doon para maging in alignment siya sa goals ninyo, sa business ninyo, sa career ninyo, or sa inyong mga pinagkakakitaan rin ngayon. Oo. Like, for example, meron kang bagong business venture, may investments ka. So, syempre, i-add mo yan sa routine mo na i-check mo once in a while or may mga research kang gagawin para mas lalong maging knowledgeable ka doon sa business na pinasok mo, 'di ba? You also have a positive aspect sa Saturn, which is in your 4th house of family, home life, living condition, living situation. So Saturn right now is in retrograde. So ibig sabihin niyan, ito yung panahon na nagmumuni-muni ka, nagre-reassess ka kung you are you're going to continue kung ano pa yung existing na nangyayari sa buhay mo. Yung iba, pwedeng may mga realization kayo if whether you want to stay in this house, in this household,
specifically yung bahay na yon or within the family. Pwede kasi yung iba sa inyo, nare-realize nyo na, gusto ko nang bumukod, gusto ko nang umalis sa poder ng mga magulang ko, gusto ko nang umalis sa poder ng in-laws ko. Oo, parang kumbaga, you want to have your own personal space na kung saan hindi ka mapapakailaman ng iba. So, things like that. Now, of course, no, kailangan mo rin naman ng maayos na communication dun sa mga taong iiwanan mo. Although yung iba, pwedeng nagka-cut off ng connection. But for some of you, maayos naman yung pag-alis, no? Oo. Although, there is also a good energy here that I'm seeing. Some of you, mag-invest kayo sa real estate. Bibili kayo ng bagong bahay, lupa, no? Condo unit, na kung saan pwede nyo siyang pagkakakitaan. Pwedeng mag-open kayo ng Airbnb, yan, na business. Or yung mga mag-offer kayo ng mga transient house, o kaya for rentals, diba? Dami. You have the Magician. So, energy to ng Gemini and Virgo. This is stepping into your own power, yung iyong abilities. So, I think you are also exploring more pa tungkol sa mga kakayanan mo. You have the Five of Wands. I think you're becoming more competitive, no, sa paligid, especially sa business or even sa workplace mo. Kasi may gusto kang patunayan, no, yung kakayanan mo. You have the Four of Cups. Yeah, I think parang na-challenge ka ngayon sa kung parang nagiging interesado ka sa kung ano pa yung ikagaganda ng buhay mo, ng situation mo, ng business mo, ng career mo, ng finances mo. Wow, speaking of finances, so you have the Ten of Pentacles. You're going to focus on your financial stability. Pwedeng may bagong business, may bagong trabaho na naghihintay sa'yo. And I think you are really focused on becoming the best doon sa area na yan, doon sa trabaho, career, or business na yan. Yung iba sa inyo, meron kayong kailangan pag-usapan related sa inheritance, no? Pwedeng meron kayong mana, from your ancestors, lolo, lola, parents ninyo, na kailangan yung pag-usap-usapan. Yun nga lang, no? Pwedeng yung iba sa inyo maka-experience kayo ng conflict doon sa mga taong involved, doon sa mana, lagi namang ganun eh. Kasi syempre, pag mga ganyan, hatian, gusto nyo talaga pantay-pantay. Alam nyo kasi yung 8th house is also about inheritance, and the 10 of Pentacles is also inheritance. Kaya lang, meron ditong conflict. So, pwedeng yung makukuha mo, hindi ka magiging, parang hindi ka makukontento doon. Oo. Tapos, pwedeng i-dispute mo na, teka, bakit ganon? Bakit sa akin lang napunta yung bahay sa Forbes Park? Diba? Nagreklamo po. You have Moon. Moon, of course, it's new moon. And this is also about great honors. Yung iba sa inyo, you will be recognized, no? Mare-recognize ka sa career or sa business mo. Kumbaga parang people will appreciate what you are doing, no? Ano yung ginagawa mo, anong pinagkakaabalahan mo. Ma-appreciate nila yan. And also your instinct, napaka-on point. Kumbaga, malakas yung pakaramdam mo sa mga nangyayari sa paligid mo, sa intensyon ng mga tao sa paligid mo. You also have the Ship. The Ship is about opportunities approaching sa'yo. Some of you may travel opportunities, but I think this is an opportunity for a business or properties, no? You have Coffin. Ito ay maaring may endings, no? Yeah. Yung iba sa inyo hindi naman to para sa lahat, but of course, this can happen. I see someone passing away, no? Or pwedeng nangyari na to in the past. Kaya nga nagkakagulo na sa mana. Pwedeng yung someone na who passed on, yung nawala sa buhay nyo, can be a parents or yung lolo't lola nyo na merong pamana. Kaya medyo nagkakaroon ng conflict kung sino-sino yung maghahati-hati dyan. Yung iba naman, this can mean like an ending of a situation sa trabaho, no? Na that's why you are trying a business instead, no?
natapos yung trabaho, and then gusto mo na ngayon magsimula ng sarili mong negosyo. A fiery climax approaches, full moon in Aries. Naku, baka nga merong medyo intense na event sa buhay mo during this time. Related sa money, related sa power. Okay? It's time to take action. So, yung mga bagay na pinoprocrastinate mo, hindi mo pinapansin, ngayon gagawin mo na dahil alam mo na ito ay mag-open ng mga bagong opportunities for you. Okay? So there you go. That is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.